Good day everyone, this is a presentation of Group 1. Today we will be discuss about human impact and the importance of terrestrial ecosystem. Here is a definition of terrestrial ecosystem. A terrestrial ecosystem is a land-based community of organisms interacting with their environment, covering 25 to 30% of Earth's surface. Types include tundra, forests, grasslands, and deserts, determined by temperature, precipitation, soil, and light. They are essential for oxygen, carbon cycling, and biodiversity. Ang terrestrial ecosystem is a land-based environment where living things like plants, animals, and humans interact with non-living things, such as soil, air, water, and sunlight. It includes like forests, grassland, deserts, and tundra. These ecosystems are important because they support and provide oxygen and help maintain the balance of nature. How human affect the terrestrial ecosystem. Human greatly affect terrestrial ecosystem through different activities. These actions can damage the environment and disturb the natural balance between living and non-living components. First is pollution. Human activities release harmful substances into the air, water, and soil. This includes industrial waste, chemicals, and garbage. Pollution can damage plants, kill animals, and contaminate ecosystems. These are the effects of pollution. Air pollution affects plant growth, soil pollution reduces land fertility, water pollution harms both land and aquatic organisms. Yung air pollution, kukuha natin ito sa mga factories na bumubuga ng maitim na usok at same din siya dun sa pagbubuga ng mga usok galing sa mga sasakyan. Soil pollution naman, ito yung halimbawa sa probinsya, common sa atin yung bubungkal sa lupa at ilalagay yung mga basura, nagko-cause ng soil erosion. Tapos water pollution naman nakukuha ito sa pagtapon ng mga basura sa dagat na puwedeng makain ng mga isda na puwedeng mamatay dahil sa mga contamination na galing sa mga plastic or chemicals na galing sa mga factories. Next is deforestation. Cutting down trees for agriculture, housing, and industry destroys habitats. These lead to loss of biodiversity o pagkawala ng tirahan ng mga hayop sa kagubatan. Soil erosion. Malaking bagay ang pagkakaroon ng maraming puno dahil sila yung nag-hold ng malaking amount ng soil sa ilalim ng lupa gamit ang kanilang mga ugat para maiwasan ang pagkakaroon ng landslides. Next, increase carbon dioxide in the atmosphere. Ang pagkawala ng maraming puno, nagli-lead to ng maraming carbon dioxide. Dahil wala ng sisip-sip ng carbon dioxide gamit yung photosynthesis na tinatawag. Pagpalit ng through carbon dioxide to oxygen. Climate change. Ang climate change naman po is, ito po yung mga result na ginagawa ng tao or gawain po ng tao. Katulad po ng pagsusunog ng plastic sa umaga or tanghali. Dahil hindi lang naman po basta plastic yung nasusunog nila, kundi ito po yung mga fossil fuels na nagpapataas po ng greenhouse gases and nakakapagpanipis po ng ozone layer. Kaya dahil po rito is mas umiinit po yung mundo at nababago po yung pattern ng pag-ulan at temperature. At dahil din po dito is nagbabago rin po yung mga tirahan ng hayop. Mas nagiging extreme po yung weather and or bagyo na nakaka-apekto po sa food change. Next is habitat destruction and fragmentation. Building roads, cities, and farms breaks natural habitats into smaller parts. It affects animals lose shelter and food. Species become isolated. Ecosystem function weaken. Doon sa part ng animal lose shelter and food, ito yung pagkawalan ng kanilang mga tirahan dulot ng pagpapalawak ng syudad, kalsada at iba pa. Tapos species become isolated na imbis na malawak yung kanilang tiran, lumiliit dahil sa pagkasira ng kanilang natural na tirahan. Tapos ecosystem function weaken. Nagkakaroon din ng paghina ng natin kasi nga wala nang dun sa mangangalaga dun sa specific na lugar na yun kasi wala na di na siya tinitira ng mga hayop. Mining and land degradation.
Ang mining and land degradation po is isa sa pinakamalaking human impact sa terrestrial ecosystem. Dahil kapag may mining and construction po, nasisira po nito yung natural structure ng lupa and nagkakaroon po ng waste materials, and dahil po rito nawawalan po ng tirahan yung mga hayop at halaman. And bukod pa po rito, naapektuhan din po yung kalinisan or kalidad po ng tubig at lupa dahil po sa pollution na mula po sa chemical na ginagawa po ng mga tao. And isa rin po sa halimbawa nito is yung Sierra Madre or known as natural shield sa ito ng nickel mining. Dahil po sa malawakang pagputol ng puno at paghuhukay ng lupa, mas nagiging vulnerable po yung mga komunidad sa paligid sa mga baha and landslide. Lalo na po kapag may malaki. Good morning guys. Today ang i-discuss ko is importance of terrestrial ecosystem. Una is biodiversity support. Terrestrial ecosystem provide habitat for countless species for plants, animals, and microorganisms. These areas are critical for species survival, with forests for instance sheltering vast number of land species. Ang biodiversity support naman, ito yung mga lupa, gubat o damuhan na nagsisilbing likas na tirahan na nagbibigay ng pagkain, tubig, silungan para sa mga hayop o sa maliliit na organism. Mahalaga ito para sa kaligtasan at pagpapahalaga sa kanilang mga buhay na example mga halaman at mga hayop. Next naman is climate regulation. This ecosystem acts on carbon sinks and regulate climate with terrestrial ecological processes offering a significant impact of 21st century global warming trends. Next naman is climate regulation. Ito yung mga batas o patakaran na ginagawa ng mga organisasyon upang mapigilan ang pag-init ng mundo at pagpapahalaga sa kalikasan. Example is bawal magsunog at magputol ng maraming puno, and syempre, bawal din yung mga sasakyan na mauusok sa kalsada. Good day everyone. Today we tackle about the importance of terrestrial ecosystem. May mga 5 po yung mga importance. Sa akin naman ay essential ecosystem services. They perform crucial free service including carbon sequence, soil stabilization, water filtration, and nutrient cycling. Carbon sequestration naman po, ito yung storing sa atmosphere. And soil stabilization naman po, parang pagtibay ng lupa. Ito yung pinipigilan ng mga ugat ang pagguho ng lupa, lalo kapag umulan. Diba? Halimbawa nun, ang mga puno sa bundok, parang pinipigilan nilang mag-landslide. Kaya water filtration. Halimbawa, kung nagbibili tayo ng tubig, pinaprocess muna yung tubig para maging inumin, lalo na sa kalikasan po. Ang water filtration naman po, ito yung mga ugat ng halaman at lupa na parang filter na nagtatanggal ng dumi sa tubig bago ito pumunta sa mga ilog. Nutrient cycling, parang binabalik ng mga bulok na dahon ang sustansya sa lupa para tumubo ulit ang mga bagong halaman. Climate regulation. These ecosystems act as carbon sink and regulate climate with terrestrial ecological processes of offering significant impact. Sila yung hangin ng mundo dahil pinapanatili nila ang balanse ng init. Ang carbon sink naman daw po kinakain o sinisipsip ng mga puno ang masamang hangin or carbon dioxide para hindi ito uminit ang mundo. Halimbawa, ang malawak na kagubatan at damuhan. Ito yung nag-i-store or nag-imbak ng carbon sa kanilang mga katawan at lalim ng lupa. Ito naman, pagpababa ng temperature.
Nagbibigay sila ng lilim at naglalabas ng moisture para lumamig ang paligid. Ecological balance. Terrestrial ecosystems are crucial for the cycling of energy and nutrients, which maintains the overall balance of life on Earth. So, ito yung concept kung saan ang mga terrestrial ecosystem like forest and grassland ay super important sa pag-ikot ng energy and nutrients. Dahil dito, na-maintain yung overall balance ng Earth. So, para sinasabi dito yung mga ecosystem sa lupa like mga gubat at damuhan ay crucial para sa pag-circulate ng energy at nutrients. Ito yung nagpapanatili ng stable na balance ng buhay dito sa Earth. Kumbaga, lahat sila is connected at important para gumana ng maayos yung planeta natin.